Ayun, so good day mga kabuhay. Ayun, kumusta na kayo dyan mga viewers namin at mga solid naming mga supporters dyan sa Buhay Dagat Vlog. So maraming salamat po sa panonood nyo sa araw-araw naming ina-upload na mga video. So meron tayong mga napakagandang eksena mga kabuhay na ating ina-upload dyan. Meron tayong nakakahuli tayo ng mga malalaking isda. Lalo na yung tanigi mga kabuhay. So palagi tayong makakahuli niyan. At yung mga tuna. Okay? So sa araw na ito mga kabuhay, medyo maliit ang huli natin. Kaya maiksi lang video natin. Kaya sinisingit ko ito mga kabuhay ang nagpapa-shoutout po. At meron rin tayong viewers mga kabuhay na medyo hindi niya naintindihan ang ating hanap buhay. Okay? So before that mga kabuhay, bago ang lahat, shoutout muna tayo, no? Shoutout nga pala kay Boy Glenn TV. Ayun, so shoutout yan idol. Salamat po sa panonood nyo sa Buhay Dagat Vlog. Tuloy-tuloy lang po. At paki-subscribe po sa ating channel. At pindutin nyo na lang rin ang notification para updated naman kayo palagi kung meron tayong mga video na i-upload. Ayun, so dito naman to po kay Randy Aspado. So maraming salamat idol sa panonood dyan, Randy Aspado. Shoutout sa inyo dyan. So ito po, meron siyang kunting hindi siguro niya intindihan mga kabuhay. Meron siyang comment doon. Sabi niya, why klaro, hindi naman gumagalaw isda nyo. Tapos bandang dulo, nagmura siya sa atin mga kabuhay, no? So walang problema yan. Ganyan talaga ang pagbablog mga kabuhay. Meron talaga tayong mas sasagupa na mga viewers natin na medyo hindi nila maintindihan at minsan mamurahin tayo. So meron tayong kunting ipapaliwanag po sa ating viewers, no, lalo na kay Randy Aspado, at meron pa tayong ibang viewers na may comment doon, nakalimutan ko na sa bandang baba na talaga na video, hindi ko na kasi dami ng video na ina-upload natin at may mga comment doon na ganito rin na senaryo, no, na hindi nila naintindihan bakit daw hindi patay na yung isda, natigas na daw at hindi na gumagalaw. So hindi talaga nila naintindihan mga kabuhay, kaya ito medyo maiksi lang video natin kasi may makunti lang huli natin na isda sa araw na ito, kaya sinisingit ko ito at nais naming ipapaliwanag po kung bakit matigas na yung mga isda na huli natin. So ganito yan ito mga kabuhay. Patay na talaga kadalasan mga kabuhay. Bihirang-bihira lang po mga kabuhay na makakahuli tayo na buhay na isda, lalo na sa ganitong pangingisda or hanap buhay. Itong tinatawag sa amin mga kabuhay na pamo or sa Bisaya, panagko, yung mga malalaki na mga isda. So mga kabuhay, alam nyo, sa mga hindi po nakakaintindi po sa hanap buhay namin, lalo na itong pamo, palutang, patay na talaga yung mga isda at matigas na sila pag huli natin, pagkuha natin. Kasi ganito mga kabuhay, i-area natin yung lambat natin, yung palubog yung araw, nasa mga 5 ng hapon, no? So minsan mga kabuhay, natin yan, pag i-area natin ng mga alas 5 ng hapon, tapos na naman natin yan, nasa bandang alas 12 or hating gabi na natin yan babatakin. So ganun mga kabuhay. So kung bibilangin natin, alas 5, alas 6, alas 7, alas 9, alas 10, alas 11, alas 12, nasa 8 oras yan na nakalutang yung lambat natin mga kabuhay. So ganun katagal. Kaya kung yung isda natin mga kabuhay ay nahuli siya sa bandang alas 7 ng gabi, ay talagang patay na yan mga kabuhay, no? Kasi nasa alas 12 ng gabi, hating gabi natin yan babatakin, no? Yung lambat natin, or anong Tagalog yan sa hihilahin. Ayun, yung tama, no? Hihilahin. Diba? So ganun mga kabuhay. Minsan naman, meron naman talaga tayo mahuli na buhay, pero bihira lang mga kabuhay talaga. Siguro sa isang buwan naming pangingisda, minsan siguro maganda na lang kung meron tayong mahuli na buhay na 3 piraso sa buong buwan na yan, no? So ganun ang ating hanap buhay. Kaya meron tayong mga viewers na hindi naintindihan nila
Kaya sabi nila patay na, minsan sabi nila scripted daw kasi matigas na yung isda, hindi na gumagalaw or direct na pagkakasabi, patay na. So ganun mga kabuhay yung hanap buhay natin, hindi kagaya ng iba, yung pamimingwit talaga kabuhay, buhay talaga yung isda nila. Kasi ngayon, 1 minuto lang yan eh. Pag nahuli mo ngayon, at hihilayin mo yung pamingwit mo, talagang buhay na buhay yun. Pero itong hanap buhay natin, itong pamo or itong lambat natin mga kabuhay, nasa 7 oras o minsan nga mga kabuhay, magdamag na yan. Arya namin ng hapon, minsan pag good yung ano namin, yung area namin mga kabuhay, minsan hilahin namin yan nasa mga madaling araw na. So, depende sa buwan mga kabuhay kung kailan kung kailan siya magpapakita. Pag maliwanag na yung buwan, doon namin hihilahin yung lambat. Kaya talagang ganun mga kabuhay, minsan yung mga hindi nakakaintindi, hindi nakakaranas mga kabuhay, pero yung nakakaranas nito, hanap buhay, naiintindihan naman nila. Kaya itong video na ito, para ito sa mga viewers natin na akala nila scripted yung mga video natin. Di ba? So, sana ay mga kabuhay, naiintindihan nyo, lalo na kay Boy Glenn, lalo na kay Randy Aspado, kasi minumura tayo ni Idol Randy Aspado. So, walang problema sa amin yan. Nais lang namin na ipapaliwanag sa inyo po, na lalo sa mga viewers namin, na ganun talaga. Patay na talaga yung isda na huli namin. Kasi ganun kahaba, no? Kataas yung oras na nandun sa ilalim yung lambat natin. Siguro buhay siya pag mahuli siya nasa bandang alas 11 ng gabi, tapos hihilahin natin alas 12, mga 1 oras. Pero patay na yan kabuhay kasi madali lang mata yung isda. Kalahating oras mga kabuhay na nahuli sa lambat, patay na yan. Ganun ang isda, madali silang mamatay pag nahuli ng lambat mga kabuhay. So sana naintindihan nyo, at God bless you po sa ating lahat. Buwala. Karena naik ko kahit kasi itong pagpira. Para sa mo hinuloy ang mga kabuhay. Ay, medyo nahirapan niya, kalisod-lisod eh. Wala ako yun. Okay. Allah. Okay.